Una po yung kahapon at pinakita natin show of force at saka yung commitment ng komisyon na talagang patitinuin natin itong kampanyahan, lalo't lalo pa na ito ay national pa lamang. Napakadami po talaga na nagkalat ng mga campaign materials na illegally posted. Ikaw ba naman yung poste ng Meralco, poste ng Kuryente, o kaya naman po yung mismong puno ay pakuan mo ng campaign materials sa pagkalalaki, o kaya naman po gumamit naman talaga ng mga scotch tape na hindi naman yung ordinary scotch tape ng elementary school students Yung mga talaga naman pag tinanggal mo, tanggal ang pintura, talagang ilalagay pa po doon sa pinakamataas na lugar para hindi maaabot ng katulad kung medyo maliit. So yan po yung mga ganyan. At gumagamit pa, Sir Christian, ng mga non-biodegradable materials. Sinasabi na nga po natin paulit-ulit na poprotektahan natin ang ating kalikasan. Ito man lang ay maliit na kontribusyon ng komisyon at ng mga kandidato sa pagpoprotekta ng ating kalikasan. Hindi po talagang gumagamit plastic. Alam natin hindi man lang matutunaw at hindi marirecycle. May paraan ba, Chair? Kasi if I'm not mistaken, in other countries, example Japan, nakakita ko ng mga kampanya ron, medyo mahigpit sila doon sa designated areas kung saan ka lang pwede mag-post. Siyempre, baka sabihin ng iba, first world yung pinag-uusapan natin Pero sa akin, perhaps there's a way to implement this, yung common poster areas, strictly. Ay, meron naman po tayong common poster area, but it's a question of character. At meron talagang nanggugulang Meron kung wala kang magagawa. Dito sa nature ng pamumulitika dito, may nanggugulang, merong magtitake advantage, akala kasi hindi makikita, o kaya naman yung gray areas ay yung po yung tinitake advantage po nila. Kailangan po namin, Sir Christian, dito sa laban kampanya na to ng mga kababayan natin, kung pababayaan po natin na naglipa na yung mga illegal campaign materials na yan, para pong sinasabi natin, kinukonsinti natin yung mga maling ginagawa ng mga kandidato o politiko. Dapat po tayo ipapalag, there should be a revolution of the voters. Meaning to say, we should not allow itong mga ganito. I-report sa amin, picturean nyo. Ang pinaka-importante, may action ng COMELEC. Kasi kung dati-rate, pag nag-picture ka na, may video pa, may affidavit pa, hindi nag-a-action. Ngayon po, hindi ganon. At pinatunayan po namin yan, Sir Christian, yung barangay and SK elections, na halos 7,500 ang inisyo namin show cause orders, 253 ang hindi namin pinroklama, dahil lang sa palagay namin na nag-violate nung premature campaigning. So dapat po ganun ang approach po ng mga kababayan natin. Ang mga yan namamayagpag dahil pinapayagan po natin. So ayaw kong maging sabihin that unti-unti nagiging parte ng kultura natin, pero again, unti-unti nagiging parte ng kaugalian at pag-uugali ng iilan. Ito ba, Chair, can you assure the public o yung mga voters na kung sakali meron silang monitor na vote buying clearly, maski mga leading sa survey yung mga gumawa nun o yung kanilang mga tao, pag nagpakita sila ng ebidensya, pictures, video, at tinutukan nila yung pagsasampa na reklamo, makakaasa ba sila ng pagkilos talaga sa COMELEC? Ay, yan po ay commitment natin sapagkat ang pamimili po ng boto ay modern cancer of our democracy. Dapat pong maintindihan ng mga kababayan natin, wala pong pinag-uusapan natin na enhancement of democracy through modern technology. Kahit anong klase at galing ng teknolohiyang gamitin natin, hindi naman alam ng makina kung yung mismong bumoboto ay produkto ng pamimili ng boto, o kaya naman tinakot, o kaya naman na-terrorize, lalo po yung pamimili ng boto. At napakadaming pamamaraan ng pamimili ng boto. Pwede pong in cash, in kind, in promise nga lang pamimili po yan ng boto. Ngayon po, may bago na, GCash, PayMaya at iba pang pamamaraan. Although, in all fairness sa mga platform, nung barangay and SK elections, wala pong nakapamili sa pamamagitan ng platform nila sapagkat nakipag-ugnayan sila sa amin ng matindi. At yung Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council ay tumulong din. Nag-issue sila ng mga circular na nagsasabing hindi dapat magamit yung mga platform at may warning po sila. Kaya wala po nakapagpadala dyan. At again, mukhang kakailanganin ng kamay na bakal at seryoso talaga na pagpapatupad para lamang magtiwala ang sambayanan na may pag-asa, lalo't magre-report po sila. Paano yung ginawa ng mga platforms na yan, Chair, nung nakaraan? Meron sila mga fina-flag nila yung malalaki, yung mga bulto-bultong pinapadala? Meron po silang bigla na makakatanggap ng text message. Yung nagpapadala na ikaw ay nag-exceed na doon sa allowable limit na pwede mong mapadala. Sa amin naman po, karampatang regulasyon, naglagay kami ng mga presumption for the first time. Sir Christian, halimbawa,
pag ikaw ay nagpadala sa 20 tao sa isang araw ng more than pag pinagsama-sama ng 5,000 pesos, ay ipe-presume ka namin na ikaw ay engaged sa vote buying. Pwede naman magpadala ng 5,000 sa isang tao, pero kung 20 tao na yan, medyo Sir Christian, yung presumption ay pwede nang ipaglaban. Meaning to say, sa kampanya laban sa vote buying, nagawa ang COMELEC ng paraan na hindi pinagbabawal ng batas, na nag-presume kami. Hindi pa naman namin sinabing guilty. Hindi pa namin sinasabing dapat na ipakulong. Presumption pa lang. No, so, nabaliktad ngayon ang sitwasyon when it comes to prosecution. Ibig sabihin, pinipresume namin, idepensa mo ang sarili mo na hindi ka namimili ng boto. In that case, motu proprio, pwedeng gawin ng COMELEC yun. Kaya nag-initiate. Dati po yung aming task force kontrabigay na naging committee on kontrabigay, ay sila po talaga ang nag-initiate na. Nag-issue nga ng mga show cause orders nung hindi makontento sa mga kasagutan, tinuluyan na po ng filing ng mga disqualification at election offense cases. At medyo madami-dami po kami dinisqualify, Sir Christian. At again, whether this is a national or local campaign, we are going to do the same sapagkat pagka nakikita ng sambayanan na talagang seryoso ang ating pong papapatupad ng patakaran at batas, sila po mismo ay lumalakas din ang kalooban. Ito sir, may tanong si Eugene Keeler. Would it be possible for the COMELEC to take the initiative after the elections and ask the Supreme Court to finalize the definition of early campaigning? Kung kayo mag-question. Ang Supreme Court po kasi ay nag-a-action lang base sa ating umiiral na jurisprudence, base sa umiiral na patakaran, kapag ka meron tinatawag po justiciable controversy. Ang ibig sabihin po niyan, hindi po siya nag-i-issue ng mga opinion or legal opinion. Kinakailangan may actual issue or actual controversy brought before it bago niya desisyonan at magkaroon ng deklarasyon ng isang doktrina or prinsipyo. So hindi po pwedeng ang COMELEC ay pumunta sa Korte Suprema at humingi ng opinion patungkol sa isang bagay. Kaya po kung mapapansin niyo Sir Christian, minsan natutulig sa tayo na madami raw kami natatanggap na TRO o kaya minsan nare-reverse kami na Supreme Court o yung sinasabing may grave abuse of discretion. Alam niyo po Sir Christian, hindi po kami nalulungkot doon. Kasi po alam niyo kung bakit? Sadyang minsan po kinakailangan dalhin kami sa Supreme Court at sinasadya rin namin na magkaroon ng desisyon upang maging basihan ng isang justiciable controversy na magiging basis ng Supreme Court para desisyonan at magkaroon ng doktrina sa isang legal issue. Ang dami na po kasing legal issues, ang dami ng loopholes dahil nga sa walang pagbabago ang batas. Katulad sa party list, magkakaiba ang mga nagiging desisyon. So minsan po may mga legal issue na talagang sabi namin sana may magdala sa atin sa Supreme Court. Ito ang desisyon natin, sana dalhin tayo sa Korte Suprema upang magkaroon ng finality doon sa isang doktrina o ilang prinsipyo. Paano naman pala yung Kasi alam ko naging struggle ito ng COMELEC in the past, in previous elections. Paano niyo ba minomonitor yung spending ng mga kandidato on social media? And more specifically, yung binabayad nila sa mga influencers? Yung pong social media kasi wala tayong social media regulation law in the Philippines. Kahit sa Amerika, nag-a-attempt sila magpasa ng ganyan, subalit laging may issue ng maaaring intrusion on the freedom of expression or yung freedom of speech. May posibilidad po kasi na talagang ma-violate ang constitutional guarantee na yan. Ngayon po, sa COMELEC, sa part natin, alam po natin, napakalawak ng social media. In fact, sa national candidates, alam natin, yung mga tarpur-tarpurin, baka hindi na nila ganun kadami ang gastusin nila. Social media, libre pa. Kamaliban na lang kung ibuboost mo, yan, maaaring ma-monitor po namin yan, Sir Christian, yung boosting, sapagkat gumagamit sila ng mga credit card. Pero doon sa mga influencer, dahil nga po sa lagi na lang consistent na sinasabi na sila daw ay libre, kaibigan, idol kasi, o kaya yung prinsipyo yung pinaglalaban, ay pinapaniwalaan din ng influencer, kaya dinadala nila o pinopromote yung kandidatura ng isang kandidato, ay para sa amin po, kumita na yan. Kaya po ngayon, nagpasa po kami ng isang guidelines yung nakaraang linggo lamang. Sinabi po natin, Sir Christian, we are going to presume payment made to influencers or celebrities ng mga kandidato. Ibig sabihin, Sir Christian, hindi po namin ito para habulin ang mga influencers o mga celebrity. Hindi po para sa kanila yan. Para po sa kandidato ang patakaran na yan. Kasi kung laging sasabihin sa aming libre at yan ay pinigay ng libre dahil nga sa kaibigan at dahil nga sa ito ay idol daw or whatever, Sir Christian, di ba donation yon?
O hindi ba contribution? Ano bang title ng SOSE? Hindi ba statement of contributions and expenditure? So para po ma-plug yung loophole na yan, nagawa pa po tayo ng presumption na ganyan. Kung sa kapalagay po nila unconstitutional yung nilagay nating provision na yan, then so be it. Like they can go to the Supreme Court and question our action. At least we are doing something to remedy the situation na lagi na lang na ganyan ang sinasabi. Para din po yan, Sir Christian, walang pinagkaiba sa campaign materials. Sasabihin, hindi mo na ako naglagay niyan eh. Hindi ako naglagay niyan. Kalabang ko siguro naglagay niya o kaya supporter ko, pagkalaki-laki ng pagmumukha, hindi siya naglagay. We can always make presumption na siya ang naglagay niyan sapagkat siya ang nabibinipisyuhan ng pagkakalagay na yan ng campaign material.